welcome to our new vlog. Please don't forget to follow and subscribe to all our social media accounts. Thank you! Mga kakambas, welcome to our house tour. Ayan, maraming nagme-message at nagsasabi na, house tour naman next. So, ito na nga, inayos lang muna namin na konti, nagdagdag kami ng gamit. And then, share na namin sa inyo. So, start muna tayo ito yung front door. Tapos, pagpasok mo, nandito ako sa may front door. Ito yung view. Makikita mo agad. So, actually, maraming doors sa bahay na to. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, and 6 na pinto sa bahay na ito. First door. This is the toilet. So, hiwalay yung toilet nila. Ito yung room toilet natin. Medyo mataas siya. Hiwalay kesa sa bathroom. So, yan. So, maliit lang siya. Very small lang yung toilet. And, ito yung bathroom. Ayan siya. So, yung house meron ng kasamang washing machine. Tapos, may bathtub and shower. Nakababa lang yung shower. Hindi namin siya nagtapitas bathtub, no? Tapos ito na yung sink, and then mirror, and all that. Sa kitchen, at ayun ang bata, kumakain. So, ito yung dining table namin. Snack bar, dalawa na lang yung snacks kasi laging kinakain. My favorite area. Kasi bumili ako ng mga ganito. And medyo mura lang siya dito Tapos nagpare-pareho pa. So, nakakatawa. And then, itong part na to, it used to be the snack. Pero, ginawa na lang namin siyang taguan ng mga ganyan. So, we have our noodles, oatmeal, mga extra rice. Madami kaming cupboards. Yan. Ayan na. Diba, madami hanggang dun. So, natutuwa ako. Wala na akong malagay minsan. Okay, so yung mga food containers ko nandyan, tissue, doon sa taas walang nakalagay. And then going down, ito ang mga pots and pans and mga teapot. Doon, gamit lang yun na may-ari. This is the sink. Sa taas niya, this is where we put the mga plates and mga lagi namin ginagamit. And just below the sink, wala mga cleaning tools namin. And this is the dishwasher that we don't use talaga. Ayan, tinuruan kami ng owner how to use it, but medyo mas tiwala pa ako sa paghuhugas ko ng plato. And then, up here is, tada! Yung mga spices ko. Lagyan ko din siya ng mga labels. Here, I prepare the food. Natutuwa lang ako kasi medyo malaki. But the owner will buy microwave daw for us. So, pag-isipan ko pa sa nalagay. And then up here is yung mga glasses, wine glass, ayan, teacups. Tapos sa tabi, mga Pinoy food mixes and Indonesian food mixes. So, yan. And then mga lumang tea na nandito na. But this air fryer, natuwa nga yung owner, yung nakita niya, ay, you have this, you bought this. Sabi namin, gusto talaga namin siya. But this one, galing sa kanya. And then, ito yung mga utensils namin. Amin talaga to. We brought this wedding gifts sa amin yan. Basta yung mga drawers lang to, mga kitchen tools. We're going down. Ito yung mga, dito nakatago actually yung mga ginagamit namin. And then this one, traditional mga plates. And then, this is where I cook. So, yan, merong exhaust dyan. We have 5 burner na stove.
is my favorite pan of all. Bigay din yan ng may-ari. We have an oven but we don't get to use it pa. Papacheck pa. And then, yan, mga oil, toyo, and suka. Meron ding ref. Yan, mga karne, meat. And this is ref. Puro may tinapay, water, egg, yung sinigang at kanin na ulam namin mamaya. Here we have chocolates. Mura kasi yung chocolates dito. So, ayan. And there you go. So, ito yung kitchen namin. At yun ang maganda kong anak. Now, paglabas mo dito, ito na yung main door. Ayan, punta naman tayo sa mga rooms. So, ito yung hall papuntang room. Ito yung master's bedroom. Pero, ipa-project pa namin siya soon. Kasi hindi pa kami dito natutulog. We sleep sa living room, all of us. So, pag morning, nililigpit lang namin. So, marami pang kulang dito sa room. Pero meron ng silang coat rack. So, ito yung cabinet. So, we're planning to buy parang yung open, dito, yung hangiran na open lang para sa coats pagdating ng autumn and winter. Tapos, bibili kami ng side tables kasi walang side tables. Ayun. Tapos, medyo mainit pa yung aircon dito so hindi kami nakakastay. Next, we have Cassie's room. Ayan. Double deck yung bed niya. Ayun. And sobrang in love siya dito kasi ang ganda nga naman. And then, if you look up, parang sa gabi, ang ganda nito. Talagang pinaghandaan nila yung room ni Cassie. And I'm so happy. Yung double deck niya, yung may stairs na drawers din. Kasi nandito yung clothes niya. Yan, sa bawat ganito yung clothes niya. This is my room. This is my figures. This is my skincare area. This is like the crafts area. This, I don't really know. It's just random stuff there. And this is the trash can and this is the paper. Room na to, yung ginagamit naming sampayan area. Kasi wala kaming balcony. But it's true that the air is quite dry talaga. So, natutuyo siya, tsaka hindi na mamaho yung damit. So, minsan just a day, na siya, tuyo na kagad. Then, ito yung mga luggages namin. Aming living room. Ayan. So, malaki siya. Ito yung favorite place namin sa bahay. Kaka-vacuum lang ni Daddy Mac. So, may TV kami. Marami kaming cabinets and drawers. So, nakatago lahat. Kunyari, tulad nito. Tadyan! Nandyan yung mga BTS stuff ko and all that. So, nakatago ngayon. Yan, oh. May picture na sila. Wala pa kaming picture frame. Yan. Tapos, kakabili lang namin ng weighing scale. So, ganyan siya. This area. Minsan nandiyan yung electric fan. Ito yung mga shoes namin. Ang dami kasing chairs. So, naglalagay kami dyan ng chair. Ito yung workstation. Dito ako nag-e-edit. Tapos dito nag-work si Daddy Mac. Yan. So, ito yung point of view naman ng bahay pag galing dito sa kabila. Yun lang. Hi everyone! Hello mga kakambals! So today, after ng house tour, kukwento lang ako ng kaunti about living here in Uzbekistan now that we are in our second week.
actually going to, start na ng 3rd week namin dito. In connection pa rin sa house or sa bahay, most daw dito ng mga houses or mga flats ay naka-residential building. Tapos, it's really big. Maraming rooms. So, kahit 1 bedroom lang, meron talagang ibang pinto for the kitchen and another door for the living room. So, okay naman siyang ganun. One more thing dito naman when it comes to utilities. So, baka marami sa inyo baka naka-experience na ng prepaid na yung utilities nyo. But for my family, first time namin maka-experience ng prepaid na utilities. So, nagpapaload. Yeah. And then the landlord is very nice enough na loadan muna lahat. So, niloadan niya lahat and then sa kanya, sa kanya lang kami nagta-top up. And maganda dito, maraming top up kiosk. As in, parang dito pagbaba namin, pag ang konting lakad meron na. Tapos, konting lakad doon naman sa kabilang way, meron din. So, maraming top-up areas. Ilalagay mo lang yung account number, yung area mo, yung account number mo, and then yung amount, magkano mo iloload. So, that is, so meron kaming 5 na utilities na kailangang bayaran. First is the internet, which is monthly, 50 Mbps, and it's 125,000 soms or mga nasa 600 pesos, di ba? That's 50 Mbps na. So, that's monthly. And then, second is the electricity. Yung electricity, ito yung kailangan namin i-top up. Nakaka 300,000 soms na kami or 1,000 plus pesos. 1,200 pesos na kami sa 2 weeks namin dito. So, I think okay naman. And considering how we use electricity, like 24 hours yung aircon, si Mark nag-work sa gabi. So, continuous yung flow ng electricity. I think for me, it's okay lang. And then yung water medyo matagal siya nababawasan. As in, parang sa 2 weeks namin, parang 30 pesos pa lang yung nababawas dun sa initial load nung may-ari. And madami pa siya, so hindi namin iniisip yun. Gas o yung LPG namin. We don't have LPG, but we do have gas line. And matagal din siya nababawasan. Nabawasan siya ng malaki. And then after that, hindi na nababawasan. So sabi ko, okay naman. Pero everyday naman ako nagluluto, so okay naman siya. Heater, hindi siya nagbabago kasi we don't use the heater. Garbage removal. May bayad yon, pero mabagal din yung pagbawas ng bayad niya. Siguro per pick up. Ganun. So, nakakatuwa kasi we just use one app for all. Tapos doon na kami nagta-top up and doon na namin na-monitor. So, okay naman siya. So, aside from yung convenience ng lugar, lahat ng rooms naman dito may heater. So, it's going to be our family's first time na magka-experience ng winter. And hopefully, it will be good para sa amin. hindi kami masyadong mahirapan mag-adjust. So, yung area where we live is a residential area and medyo sikat siya dito sa Tashkent in terms of its location. Kasi medyo maganda talaga yung location ng residential building namin. And we are lucky na we were placed here. We're just parang less than 5 minutes away sa metro. Tapos, which is a big thing. Tapos, if we learn already paano mag-bus, wala pang 2 minutes, 3 minutes pababa, nandun na yung bus stop. Mga kailangan mo is andito na may mga clinic, may dental clinic ako nakita, mga picture, kahit nga yung mga pang picture, ganun. Tapos maraming mini marts and meron kami dito, favorite ko to, yung drop-off center or yung pick-up center ng
online shopping nila dito. So, gustong-gusto ko yun. So, thank you so much for watching our videos. We really appreciate everything that you do for us in terms of liking, subscribing, and commenting. We do hope our family can help you learn more about this beautiful country, Uzbekistan. Yun lang. Thank you. Bye. See you on our next vlog.